Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. So yan lang muna tayo bibigay ko sa yung bigas. Konting tulong sa inyo. So sana mayroong makakita at handang tumulong sa inyo. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to Lakwachero Pagbulig Vlog. Ngayong araw na to, tapos na po ang bahay na ginawa po namin. So accomplish po. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa pagpapala na pinagkaloob niya sa pamilyang ito. At siyempre, sa tao na ginamit ng Diyos na pagpaabot po ng tulong. Kung hindi dahil po sa Kanya, hindi po mapapagawa ang bahay na to. So guys, halip po kayo. Tapos na po. Pasok po tayo sa bahay nila. Ito na siya guys. Tapos na. At meron na silang kwarto. Ito siya. May kwarto po dito guys. Halika. Ito na yung kwarto nila. Pasok po tayo. So dito na. Dito sila. Ito na yung higaan nila. Meron silang kwarto. Okay. Tapos lang. So may kwarto na sila. At magiging komportable na silang tumira dito kasama ang kanyang mga anak. At ang kulang lang siguro dito, mga gamit. Kasi wala po silang kumot, wala silang moskitero, wala silang banig na magagamit or kaya table. So yun po yung wala po sa kanila. Pero ngayon, tapos na. So ang gagawin po namin ngayon guys, i-breakdown po namin lahat ng naigastos po dito sa bahay na to. Sa paggawa. Kasi medyo maganda yung pagkagawa naman dito. Natagalan po kami na matapos to. Dahil yung naging challenge po sa amin mga nakaraang araw, malakas po yung ulan. So mahigit 1 linggo, umuulan talaga araw-araw. Kaya natagalan kami. At siyempre, so ngayon, gusto namin maging transparent po sa ginawa naming bahay guys. I-breakdown po namin kung magkano po ang nagastos sa bahay na to. Kasi medyo malaki-laki po yung naging budget po dito. Oh, ano mo? Tagbaye. Kaya na, bangga. Oh, di. Kaptipaw. Oh, ito. Na. So, ito na yung bahay mo, tay. Kapti. Ang papa. So, ito na yung kwarto mo. Dito na. Yan. Guys. So, ito na. Ito ba? So, guys, maraming salamat sa inyo. At guys, huwag niyong kalimutan na mag-follow at mag-subscribe sa YouTube channel ko guys. Okay na, may division na. Ito naman yung pintuan papuntang sa kusina. Okay na siya. So, welcome to new house. So, mas komportable na. Guys, sa mga nais pong magpaabot ng tulong kina tatay, wala po silang mga gamit. Kung sino po sa inyo ang meron pang mga magagandang damit na hindi nyo na ginagamit, na pwede pang gamitin nila, at kung mayroon kayong kumot, kulambo, tsaka banig, pwede nyo pong ipaabot na tulong sa kanila kasi wala po silang gamit dito sa bahay. Ito wala po silang lamisa dito, wala man lang silang upuan. At siyempre, kailangan din po nyo ng pagkain, ano tayo, kahit man lang bigas. Kasi ngayon araw, hindi kayo nakaliyan tayo kasi walang bigas. So nakakaawa po talaga yung katayuan nila sa buhay. Pero sige lang tayo, may awa yung Diyos. Okay, manalig lang po tayo at patuloy tayo magdasal kay Lord na biyayaan pa tayo. So Mike, tara Mike, dito. So andito na po, nakapag-breakdown na po kami lahat ng nagastos po namin. So ito yung mga resibo, maraming resibo. I-report ko to, liquidation report dun sa nagpaabot ng tulong. So ito yung karpintero ko ngayon. So ito yung inabot ng gastos. Umabot po kami ng 34,924.84 centavos ang nagastos po namin sa bahay na to. Diba? Kaya ang laki. Kaming dalawa, palagi namin sinasabi na kung paano namin titipirin yung material. Pero sabi naman niya, paano namin matitipid yung material? Kasi hindi naman talaga siya matatapos ng maayos. At hindi po siya lalabas ng ganito kaganda yung bahay. Okay? So, sige Mike. Hey guys, yung bahay namin na ginawa, tapos na. So, nandito na yung mga resibo. Breakdown. Nag-breakdown na po kami kung magkano nagastos namin. Umabot po ng 34,924.84. Laki. 84.
Oo. Medyo malaki. Hindi namin ina-expect guys kasi ako sabi ko nga grabe ang laki. Hindi lang pala ganun kadali ano. Oh, hindi natin maano yung kuan kasi yung gastos dito yung kahoy, yung kahoy. lumber. Mas marami pang kulang kaya lang puro ano, nag-abono na tayo dito. So yung bahay tapos na. So bukas ano pang gagawin natin? Wala na, tapos na kasi hindi naman kami guys, hindi kami pwede mag-extend ng 2 pang araw or bukas kasi wala na po kaming budget at wala na po akong pangsweldo sa kanila. At yung helper, kumuha kami ng helper kasi yun nga guys, ang ginagawa po namin ni Mike, 2 lang kami na nagtutulong dito sa paggawa ng bahay. Kaya nag-decide po ako, sabi ko sa kanya, kung mayroon kang kakilala na pwede maging helper, kunin natin para mabilis. Kaya kumuha kami ng helper, 3 araw po yung trabaho niya. Ang hiningi niyang sweldo, 350 isang araw. Kasi malayo nga, 2 oras ang biyahe namin papunta dito. Pero sulit naman, kahit nakakapagod, malayo, ang nararamdaman namin ngayon, yung masaya kami dahil dito na sila titira, ang isang pamilya. So, yun po yung accomplish po namin na nagawa po dito. At siyempre, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa kalooban ng Diyos, natulungan natin sila, di ba? At yung tao na nagpaabot ng tulong, nagpapasalamat din po kami sa kanya dahil kung wala po yung sponsor na ginamit ng Diyos na instrumento para matulungan sila, hindi po namin magagawa yun. At magagawa yung bahay. Sobrang pasasalamat po ako sa Diyos sa kanyang kalooban na ibinahagi po sa kanila. At ito na ngayon guys, yung resibo namin. Tapos ano pa, sa susunod, ayusin namin ang bahay ng mag-asawa. Yun po yung sunod na gagawin nating project, diba? May natira pang plywood, 4. Bali, sasayag na lang nila. Yung 4, ay yung 2. Yung 2 pang natitira, bali dito na sa gilid nilang ano, kusina. may kusina. Yun na lang po. At saka yung pako medyo may natira pa. Kunti na lang. Kasi na siguro dito sa ano, sa kusina nila. Kusina nila, oh. So, doon po kami naging magastos po sa paggawa ng ano. Kasi sa materials po, lalong-lalo na, lahat, nag-iikot po ako sa mga hardware, konting diferensya lang eh. Ang madalas kong puntahan ngayon yung Build Me Up kasi medyo nakakamura tayo. Kasi pag walang-wala po talaga kaming material, nauubusan kami. Napipilitan po kami bumili sa isang hardware na mahal po yung presyo. So ngayon tay, tapos na yung bahay mo at nag-breakdown po kami sa lahat ng nagastos po namin na tulong. So umabot kami ng 34,925.84 pesos. 84 centavos. So yun po yung nagastos namin. Tay, ngayon tay, maganda na yung bahay mo, mayroon ka ng kwarto. At nagtira kami ng plywood na magagamit yung pang patong sa sahig, sa simento, para hindi anong yung lamig sa mga bata. So, ngayon tay, mayroon na, maayos na yung bahay mo, mayroon ng extension na kusina, may kwarto na kayo. So tay, anong masasabi mo ngayon? Naka-live, naka-video po tayo tay. Maraming salamat sa inyo ang nagtulong sa amin kasi wala na akong magawa kundi kung nakakarinig ako dito. Okay. Kung wala, kaya wala naman akong nakikita kahit ano. Ang mga ibon ang mga naririnig ko. Nagpapasalamat ako sa iyo. Pasalamat po tayo kay Lord dahil si Lord po ang nagbigay po sa atin ng biyaya para sa inyo. Oh. Pasalamatan natin sa Lord. Si Lord, Lord. Lord, maraming salamat sa Dahil iyo. dahil kay Lord gumamit si Lord ng isang tao na may busilak ang kalooban na nagpaabot ng tulong sa inyo. Kasi kami po tay, ginamit lang po kami ni Lord na instrumento para matulungan kayo. At di ba sabi mo nga sa akin, kahit hindi ka na nakakakita, palagi kang nagdarasal na umaasa ka rin balang araw makakakita ka pa. Nakita. Dahil sabi ni Lord sa iyo, di ba, nakakausap mo si Lord na Oo. may araw na makakakita ka. I-pray lang po natin yan at manalig po tayo sa Kanya. Okay?